Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magiging parte ng Colegio de San Juan de Letran basketball coaching staff ang dalawa nitong alumni. Kinumpirma ni Letran head coach Allen Ricardo na si Ray Nambatak ay mabibilang sa coaching staff ng Knights simula itong NCAA Season 100. Kasalukuyan naglalaro si Nambatak para sa Blackwater sa PBA. Naging miyembro ito ng Letran noong nagkampiyon ang koponan sa NCAA Men's Basketball Tournament noong taong 2015. Samantala, sinabi din ni Coach Ricardo na si Kevin Racal ay magiging kabilang ng coaching staff para sa Squires. Ka-teammate ni Nambatak si Racal noong nanalo sila sa NCAA at kasalukuyang player ito ng Converge sa PBA. Inaasahan ng Letran na mapapaganda ang kanilang tsansa para sa isang titulo pagkatapos ang malamyang performance ng Knights nitong Season 99 kung saan nakakuha lamang ito ng 2 panalo sa loob ng 18 laro. Sa kabilang banda, ang Squires naman ay nakopo ang kanilang back-to-back juniors titles. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pagkatapos ang kanilang makasaysayang pagkopo sa bronze medal nitong 2024 AVC Challenge Cup, inanunsyo ng Philippine National Volleyball Federation o PNVF na balak nilang panatiliin ang kasalukuyang miyembro ng Alas Pilipinas at idagdag pa ang mga magagaling na collegiate players na sina Belia Bilen, Alyssa Solomon at Cassie Dongalio. Sa isang pahayag, sinabi ni PNVF President Ramon Tatsuzara na maganda ang naging chemistry ng mga players at sa konting panahon lamang ay maganda na ang kanilang na-achieve. Kaya't nararapat lamang, dagdag ni Suzara, na sila ay panatiliin sa squad para lalo silang lumakas at maging competitive. Naniniwala naman si Suzara na sa susunod na taon kung saan matutunghayan muli ang Southeast Asian o SEA Games na malaki ang kanilang pag-asa na makakopo ng medalya. Ang susunod na edisyon ng SEA Games ay gaganapin sa Thailand. Kasama sa orihinal na lineup ng Alas sina Belen at Solomon para sa AVC Challenge Cup, subalit hindi sila nakasama dahil may mga obligasyon pa ang mga ito sa eskwelahan at kailangan din nila ng pahinga dahil kakatapos lamang ng UAAP season. Samantala, si Dongalio naman ay pinalitan ni Ara Panique dahil nagpapahinga ito sa kanyang injury. Susunod na sasalang ang Alas sa isang exhibition match sa Korea, pagkatapos ay sasalang sila sa FIVB Challenger Cup at sa CV League. Binigyan din ng PNBF na balak nilang panatiliin si head coach Jorge Sauza de Brito dahil mapapaso na ang kanyang kontrata sa katapusan ng Hunyo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kailangan na lamang ng 2 panalo ni Carlo Paalam para makapasok sa Paris Olympics pagkatapos manaig kay Artur Bazeyan ng Armenia sa isang split decision na panalo sa men's 57 kilograms at makapasok ng quarterfinals ng Second World Boxing Qualification na ginanap sa Bangkok, Thailand. Hinihintay na lamang ng Tokyo Olympics silver medalist kung sino ang magwawagi sa pagitan nina Li Chengwei ng Chinese Taipei at Jose de los Santos ng Dominican Republic na magsasagupaan itong Biyernes. Kinakailangan makapasok ng finals si Paalam para masiguro ang ticket sa Paris Games at makasama sina Yumir Marshall, Neste Petesio at Ira Villegas sa France. Kapag natalo si Marshall sa semifinals, ay magkakaroon ng box-off at kung sino ang mananalo ay makukuha ang huling ticket sa Olympics. Samantala, makakalaban ni Herji Bakyadan si Veronica Nakota ng Hungary sa Sabado. Kailangan makapasok ng semifinals ang 29 anyos na katutubong Baguio para makapasok sa Olympics.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.